So yun na nga guys, no, nandito na naman tayo sa Petron. Dahil diba ang nangyari, nung Sunday nung nagpunta kami sa Eternal Gardens, anong tawag dito, pag-uwi namin nanikip yung preno ng kotse. Kaya ang nangyari, ayun na nga, nag-emergency ako na buti ka mo na itabi ko. Nakarating pa kami ng Eternal Gardens, pero pauwi na kami sa EDSA, naramdaman ko na parang naninikip na yung preno ko. Kaya ang ginawa ko, buti ka mo na itabi ko. Tapos yung isang video, yun nga nangyari, hindi magawa doon kasi walang chief mechanic. So ngayon, nandito tayo ngayon, samahan nyo ulit, at nandito tayo ngayon dahil bumalik tayo kay Ismael para mapacheck up bakit bakit naninikit yung preno. So sana walang masyadong maging perwisyo o palitang pyesa. So yun nga, wala na tayong magagawa. So let's go, punta tayo dito, okay? Ismael, siya yung gumawa nito. So at least alam niya kung anong gagawing remedyo dito. So paano? Let's go! So ayan guys, binubuksan na ni Ismael yung caliper. Kasi nga, nag-ano kami, nanikit yung preno ko yung Sunday. 14. Muntik na ako hindi makakit sa ano. Muntik na ako hindi makakit sa flyover. Kaya pinapacheck natin sa kanya. So yan guys, update lang. Napaklas na ni Ismael yung caliper. Kaya buka niya kasi puro kalawang na rin. Kailangan malinis na maayos. Isa lang ibig sabihin niya, gastos malala. Sana buo pa yung repair kit. Puro kalawang na, grabe yung loob. Ngayon, nabaklasan na yung piston ng caliper. Talagang puro kalawang yung loob. So, anong hatol mo, Ismael? Linis. Linis lang. Walang papalitan. Salamat. Buo pa naman. Pagtanggal dito pagtanggal ng gas. Pag buo pa naman pwede pa naman yan. Tingin pa lang guys. Tingnan natin. So ayan guys, buo pa no? Buo pa siya. Buo pa. Ang naging kaso lang talaga, kalawang. Kalawang. Ayan no? Kaya madikit. O kasi naayos na yung brake master dun Tsaka yan sobrang dumi. Sobrang dumi na niya. So linis lang siya. Salamat naman kahit papaano. Walang papalitang pyesa. Grabe dumi. So medyo kayang-kaya na yan ni Ismael. Wala naman daw problema. Yun na talaga masyadong madumi. So guys, dito naman tayo sa kabila. Papalasi ni Ismael yung sana ganun din. Sana linis lang din. Ang hirap pala ng pakiramdam na gano'n bigla kang hihinto kahit di mo pinapahinto. So yan guys no, sa ito na nga sinasabi ko, parado siya. Yung pinaka brake line, yung fluid, ladaanan ng fluids, parado. So tinitrace niya kung saan dun sa brake master yung linya nitong sa harap na kanan. So guys, dito niya hanapin kung saan yung pinaka brake line. Hindi pa makita tinitrace pa niya, sinisilip niya pa para magawa ng paraan para may lumabas na fluid. Kasi kahapon wala nang fluid, nung linggo. So yun guys, yung pinaka brake line niya, pinaka main. Let's see kung anong magiging hatol niya. So yan guys, ginalaw niya yung pinaka main hose, yung main line dun sa taas. Meron na siyang pumapatak-patak, pero hindi dapat ganyan yung kahina, dapat yung malakas yan. So hinahanap po sa parado kung dito sa hose na yan o dun sa pinaka main line. So nawala naman yung tulo dahil pinaklas niya dun sa taas. Pinapaklas niya.
Tingnan natin kung ano magiging resulta. Kaya may pumapatak-patak ulit. So yan guys, nilinis na ni Ismael ang ating piston, caliper piston. Pero ang sabi niya, kailangan na rin daw niyang palitan yung mga repair kit. Pero okay na rin yun para at least bago na lahat, wala na maging problema. So yan lang ang update niya yun. Tapos yung doon sa may bleed na kailangan i-bleed, i-bleed na lang pala niya mamaya yung sa walang lumalabas na ano, para malaman natin kung ano magiging problema. So yun lang guys. So ayan na guys, no, pinabili na tayo ni Ismael ng repair kit para baguhin na natin yung mga lumang repair kit. Ayan yung mga luma. So nagpapalit na rin siya ng repair kit para yun na nga ang katwiran niya, binuksan na rin lang natin, palitan na rin natin ng bago para hindi tayo pabalik-balik. So yun lang update ngayon, tingnan natin kung ano magiging resulta mamaya. So ayan guys, malinis na yan. Malinis na ni Ismael yung caliper natin. So i-install na lang niya, ikakapit na lang. Ito yung piston. Paracetamol analgesic for kids must be nagaling magpagaling versus previous formulation. Paracetamol is May generic. fluid na siya. Smart dishwasher base. So ayan guys, nilalagay na ni Ismael yung repair kit. Dishwasher base. Buswak naman, sakto naman. So ayan, pinapera niya ng brake fluid para mag-lubricate na. Para hindi mahirap ipasok yung piston. Saka yung repair kit ng piston. So yun, nilagay niya, kinabit niya yung dust seal. Sana wala na maging problema. Sana swabe lang ang pagpasok. Sige, napasok na. Alright. Swabe naman. So yan, ipoforma niya na lang yung pinaka-dust seal sa loob. Ang presyo nga pala nung repair kit is 450. Dalawang pares na yun. Pares na yun. Ganun pala binibili yan ito. 450 pares na. Akala ko 450 isa. So ayan guys, ipasok na Ismael yung piston na medyo nahirapan kasi isa hindi pareha. Pero sabi naman niya, walang pagiging problema yun. Ito yung isa. Yan. Okay na rin. So install na natin. So ayan guys, nalagyan na, kakapit na natin doon. Sana maging okay na siya. Sana hindi na rin ako tawag doon, may stock upan ng preno. Para sana hindi na tumikit yung preno ulit. So yun guys, naibalik na ni Ismael yung caliper. I-bleed na lang ulit yan mamaya. So ayan guys, dito naman tayo sa kabila. Cross finger, sana matapos na to at maayos ng maayos. Wala maging aberya. So ayan guys, nakabit na ni Ismael yung sa kabila. So testing na natin, start na natin. Pa. So ayan, binibit na nila. Orme. Pa. Yun, meron na lumalabas ulit. Pa. Orme. Yun, meron na naman.
Rame. So ayan, dito kanina walang tumatagas. Ngayon, Tama. tingnan natin. Yun, meron na. One. So okay na yung brake line. Yung lumalabas naman. Rame. Yun, another one, wipe the dust. Lima. Okay na. Okay na. So yan guys, kailangan ko palitan yung piston ng caliper kasi malaki diferensya ng sukat nila dahil nag-stack up pa rin kahit kanina. Sana itong pinalit ko, okay na to. Palagay ko hindi ko lang napakita sa inyo yung diferensya nung dating nakakabit dito sa bago. Pero malaking bagay yung nakita namin diferensya. Kaya sana ito hindi na mag-stack up after bleeding. Let's see. So ayun na nga guys, nagawa na ng paraan ni Ismael. Nag-adjust lang siya doon sa tapakan doon sa loob ng preno kasi sagad-sagad na. So ngayon, iikot na siya. Doon na pala adjustment ang kailangan. Lalo din sa kabila. Yan, nag-free wheel na siya. Kaya lang, ang naging consequence, medyo lumalim yung tapak. Pero okay na yun, kaysa naman yung pigil. Hindi naman daw mawawala ng preno yun, kaya lang kung emergency, double bomba na lang yung mangyayari. So far ngayon, okay na siya. Tingnan natin kung ano pa mga adjustment ang gagawin ni Ismael. Na-adjust na pa rin yun sa loob Ayan. So yung push rod dyan sa loob, yung push rod dyan, masyado nang sagad daw. Meron akong napansin dito dati kasi pina-adjust ko ng nerpat ko, hindi ko alam kung paano ginawa. Tumaas nga yun, kasi dati nang malalim yung tapakan na yan tumaas yung tapak, kaya lang hindi niya na siguro na-check na nag-stack up na yung gulong. So yun lang muna, tingnan natin kung ano pa mangyayari. So ayan guys, binababa na ni Kuya Ismael yung sasakyan. Sa akin okay na to, kesa naman yung pigil yung takbo ng sasakyan. So guys, ito na, hinihigpit na ni Ismael yung gulong dahil okay na ako. Satisfied ako din sa ginawa niya. Kaya lang ang problema, late na niya naisip mag-adjust sa loob. So, in-adjust mo ang alin? Ang in-adjust mo sa loob? Ha? So, in-adjust niya sa loob yung push rod. Kasi, kaya pala nag-i-stack up, hindi dahil sa piston, hindi dahil sa repair kit. Pero meron din cost yung kalawang. So ngayon, kaya siya nag-stack up dahil masyado na sagad yung push rod. So nung binawasan niya at binalik na doon sa nagkaroon na siya ng free wheel. Nakita niyo sa video kanina, nag-free wheel na yung gulong. Pero ang kapalitan nun, is medyo lumubog yung tapak. Which is okay na rin, kaysa na magpigil, di ba? Kaysa pigil. Pagka kung pigil yung gulong, pagtakbo, anong sisirahin? Tapos habang tumatagal, bibigit yun, di ba? So yun nga, siguro gano'n na nangyari sa akin nung nandun ako sa EDSA. Naramdaman ko, paakit ako ng flyover. Segunda pa lang, hirap na yung makina. So, buti ka mo, tabi ko. So yun lang guys, sana maging aware kayo kung halimbawa ganyan. Walang problema doon sa gawa niya. Ang naging problema lang, late niya na naisip na mag-adjust doon sa push rod. Kaya kung kayo magpapagawa dito sa Petron, dito sa May Marcos Highway, hanapin niyo si Ismael. So kung parehas lang tayo ng problema dahil luma na rin nga ito, kaya naman niya. So ang bali ang naging gastos natin, pinalitan natin yung repair kit, nagpalit tayo ng isang piston, tsaka yung labor ng pagpapagawa. Yun yung gastos natin yun. So okay na yun, at least satisfied na rin ako. Ngayon kung meron mang konting problema pa, pwede natin ibalik kay kay Ismael. Obserbahan na lang namin. So paano guys? Wala na, yun na nangyari. So salamat din at naayos na. So paano? Hanggang sa muli, paalam, babush!